Kwalitatibong datos. Ang kwalitatibong datos ay tumutukoy sa uri ng datos na kadalasan qualitative o kwalitatibo sa kalikasan. Ito ay mga datos na hindi maaaring sukatin ng espekto o gamitin ng numerical na halaga. Sa halip ito ay karaniwang naglalarawan ng katangian, katunayan o karanasan at madalas na ipapahayag sa pamamagitan ng mga salita, larawan, o iba pang hindi numerical na anyo. Mga halimbawa ng kwalitatibong datos. Number 1, opinyon ng mga mag-aaral sa isang paaralan ukol sa kanilang karanasan sa pag-aaral. Number 2, description ng isang artistang likha ng isang obra. Number 3, pananaw ng mga empleyado sa kanilang trabaho at karanasan sa kanilang kumpanya. Number 4, pagsasalarawan ng isang komunidad sa kanilang tradisyon, kultura at mga kaugalian. Number 5, puna ng mga kritiko sa isang pelikula, aklat o obra ng sining. Kuwantitatibong datos. Ang kuwantitatibong datos ay numerical na impormasyon na naglalarawan ng katotohanan sa isang particular na paksa. Ito ay maaaring maging mga numero, porsyento, rate, graph at iba pang anyo ng numerical na pagpapahayag. Mahalaga ito sa iba't ibang larangan tulad ng agham, ekonomiya, medisina at politika dahil nagbibigay ito ng batayan ng mga desisyon at pag-aaral. Mga halimbawa ng kuwantitatibong datos. Number 1, populasyon ng isang bansa o lungsod. Number 2, gross domestic product, GDP ng isang ekonomiya. Number 4, average temperature sa isang lugar sa loob ng isang taon. Number 4, unemployment rate sa isang bansa. Number 5, bilang ng kasos ng isang sakit sa isang komunidad sa isang takdang panahon. Ano ang pangunahing datos? Ang pangunahing datos ay impormasyon na direktang nakukuha mula sa orihinal na pinagmulan o pinagkukunan. Ito ang mga unang kamalayan o kaalaman na hindi pa naaayos o pinoproseso. Halimbawa, kung magbubuo ng survey para alamin ang dami ng estudyante sa isang paaralan, ang mga bilang ng estudyante na nakuha mula sa mga resibo ng paaralan o listahan ng mga mag-e-enroll ay ituturing na pangunahing datos. Ano naman ang sekundaryang datos? Ang sekundaryang datos ay impormasyon na hindi direktang nakuha mula sa orihinal na pinagmulan ng datos, ngunit mula sa ibang sanggunian na nagproseso o nagpakalat ng mga ito. Mga halimbawa. Una, pagsusuri ng ulat ng World Health Organization hinggil sa dami ng kaso ng isang sakit sa iba't ibang bansa. Pangalawa, paggamit ng datos mula sa ulat ng United Nations tungkol sa pag-unlad ng ekonomiya ng mga bansa. Mga dulog o pamamaraan sa pangangalap ng datos. Una, survey. Isang pangunahing paraan ng pangangalap ng datos, kung saan nagtatanong ang mga mananaliksik sa mga partisipante gamit ang tanong na nakasulat. Pangalawa, obserbasyon. Ito ang pagmamasid o pag-aaral sa mga individual, pangyayari o sitwasyon ng direkta upang makakuha ng impormasyon, maaaring maging partisipante o hindi partisipante, ang mananaliksik at mga pangyayari.
Ang pangangalap, pagsusuri at dokumentasyon ng datos ay mahalagang bahagi ng proseso ng pananaliksik. Narito ang paglalarawan ng bawat isa. Una, pangangalap ng datos. Ito ang unang yugto ng pananaliksik kung saan kinokolekta ang mga impormasyon mula sa iba't ibang pinagmulan. Pangalawa, pagsusuri ng datos. Matapos maipon ang datos, sumusunod ang yugtong ito kung saan sinusuri at inaayos ang mga impormasyon. Dokumentasyon ng datos. Pagkatapos ng pagsusuri, mahalaga rin na dokumentahin ang lahat ng impormasyon at proseso na naganap sa pananaliksik. Ito ay naglalayong magbigay ng transparensya at pagtitiyak sa kredibilidad ng mga natuklasan.